Itong hamon de pandan, mahigit 100 taong ginagawa rito. May hamon nga lang sa paggawa nito, biyeros. Bukod sa umaabot ito ng 2 linggo para magawa, maaari raw itong pamamahayan ng uod. Uh-oh. So wala pa akong info bukod sa pangalan, bukod sa kung gaano katanda na tong recipe na to. But from the looks of it, parang feeling ko medyo sweet, savory. Pero usually pag ganito parang titirahin ko kagad yung buto eh. Kasi yung buto, that's where the flavor's at. You know? Umuwi natin. Uy, parang siyang glazed. Parang siyang matamis. Maalat siya. So, mali. So, gets ko na ngayon. Kaya kailangan ng tinapay. Kailangan nga talaga ng pampa. Because the bread or the rice or whatever it needs to counterbalance the saltiness. Ayun. Ako, dami kong kakainin na ito. Ang tanong, may uod nga ba itong kinain ko? Binigyan ako ng ideya ni Jude kung paano inihahanda ang hamon de pandan. Ano po yung perfect aging ng ganitong dish? Pinaka sabi sa akin is 1 week onwards. Ito yung natunaw na salt and sugar. Combination ng fats ng baboy. Yun yung masarap doon actually. So pag 2 weeks na, they start to mold. At yung mold na yon, bago lutuin, tatanggalin? Oo, tatanggalin. Then pag nag-mold siya, magmamagot siya. Asan na po yung magots? Wala, tunaw na. Oh no! So kasama na po yun. It's a part of the aging process. Yung magots naman yata, pwede naman kainin yata talaga. Pwede naman, no? Di ba? Ganun sa mga preserve. Kahit sa mga cheese. So, pwede po bang umabot yan ng 52 weeks? Yeah, 6 months. Ako nakatikim ako, 5 months. 5 months. Ano po yung lasa na niya? Kinakausap ka na po ba ng baboy? Ay, hindi na. Maitim na yung meat niya. Maitim na yung meat niya. And then yung saltiness, ganun pa rin. Balance pa rin. Si Lola Gloria ang nagpasa ng recipe ng hamon de pandan kay Jude. Sila lang daw ang pamilyang matyagang nakakaperpekto sa proseso nito. Sabi ni mother-in-law ko, pag ang baboy, wag nang magagaling sa ref, wag na. Mag-ibang lasa. Mag-iiba yung lasa. So, pagkakatay, bagong katay, lagay kagad sa asin, pati sa muscovado. It started yung uncle niya, lolo namin. Ano siya, contractor ng mga sakadas. Ano po ang sakadas? Nangunguha ng gagawas ng tubo ng mga hacienda. Mga sugarcane workers. Sugarcane workers, yes. Okay. Pag sila pupunta ng Negros, Tarlac, yes. Ano yung babaunin nila? So they have to preserve something sa meat. Kasi wala pang refrigerator ng araw, wala pang kuryente. Totoo po. So ginawa nila, asin, muscovado sugar, yung basic lang na ingredients. I am the meeting is in the IA. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!